Okay, so ito yung new update sa C++ on Rails na web framework. So, baby pa to. Pero at least pwede nang gawa ng page, web page. So, sample lang. Meron na ako nagawang dalawang page dito, which is home page at about page. So konting route lang tayo sa source code. More improvement pa dito, at ito ay nasa GitHub na rin, public. So pwede nyo i-fork, pwede nyo rin para matestingan, or kung may gusto kayong idagdag din, i-fork nyo lang tapos gawa ng pull request, tapos titignan natin kung pwede siya. So, open source to, open source. So dito sa app meron tayong dito sa config, yan, may routes tayo dyan. So ito, set lang tayo ng, gumagawa kasi si C++ na sarili niyang local server. So meron tayong chosen port dito na 8080, tapos nagra-random yan, maghahanap yan siya kapag hindi available yun, maghahanap yan siya ng from 8081 to 65,535. So yan. So naka-while siya, naka-recursive yun dito sa run server. So yan yung way para mag-run yung local. Dito yun kapag i-run ko siya. Yan. So ito yung responsible dyan sa routes na yan. At kung mapansin nyo kahapon, nag-auto-open siya ng browser. So ito yun. Ito yung way para mag-open siya ng auto-open siya ng browser. At dito yun sa application, sa main, sa call. Mag-run muna ng server, at then after nyan may threading tayo nangyari, then open siya ng browser. Okay, automatically. So kung mapansin nyo kanina, after ko enter dito, mag-open siya ng browser. So para makita agad, di ba? So yun. Tapos sa library, gumamit tayo ng built-in na library, which is HTTP-lib, na galing responsible for pag-request ng mga URL, responsible sa server. Siya yung ginamit natin dito. So para makapag-execute makapag-run ng local server. Then dito sa app, syempre, ito, diba? Ito yung main. So, application controller. So, gumamit tayo ng controllers dito. Yan. Straightforward lang naman yan. May yan, naka-header naman. Tapos, controller. Tapos, dito ang isang controller lang siguro muna dito. Isang controller. Then, methods lang. Yan, katulad nito. Kada request, ito yung homepage. Ito yung about. So, dalawang page lang muna ang tinesting ko ngayon, pero gumana naman. So sa root URL and then sa about page, at yan, controller, same pattern lang. Execute mo lang yung controller, na initialize mo lang yung controller, then tatawagin yung method. So yun, home, tas dito controller about. So naming convention, kung anong pangalan ng method mo or sa link mo, URL mo, ganun na lang gawin sa method. So dito naman yan dito sa application controller.header. yan. Need mo na i-include yung view file. So meron tayong view files dito. Ito yan, about view tsaka home view. So MVC MVC pattern siya, pero wala pa tayong models, wala pang connection sa database. So yan, merong home view, about view. Then ito yung pag-access ng ito nga yung method na home. Then dito yung about, diba, dalawang. Kung magdadagdag tayo ng panibagong page, ang need natin idagdag is gagawa tayo ng sariling view niya. Then ito magdadagdag ng panibagong return. Kunyari magdadagdag ng magdagdag tayo dito ng magdadagdag ng pwede na magdagdag dyan ng contact. So yan, tapos adjust na lang yan dito, contact.
Ayan, ganyan siya. So, ganyan lang siya kasimple. At yun, tapos yan dito na yung home. Tapos dito mag-create ng panibagong method, which is contact naman. Tapos update lang yan, build content. Yan, itong mga build content na to, dito sa part na to. Dito naman sa views, ito nga yung views natin. So, simple lang siya muna dito sa part na to. Kung mapapansin nyo, mayroong build content, which is naka-override. Meaning naka-inheritance siya sa HTML. Ito yung medyo maraming part ngayon, yung HTML, kasi siya yung nagbe-build ng HTML. So kung mapapansin nyo, no, ito add style element, add element, ganito mag-create ng ng HTML, yun, HTML content, naka-method siya, hindi siya raw file na .html, kasi sa C++ tayo, no. So yun, nag-build tayo ng services. Sa services yung ito, yung madugo, hindi na madugo, yung maraming methods. Dito na sa part na to, yung sa HTML class, yung pag-generate ng mga HTML files at saka yung mga defaults yan. Merong set title, footer title, set default styles, default scripts, default element tags. So yan, tapos yan yung mga methods na yan, get current year, ito yan, set default styles. Ganito yung pag-enter ng mga styles, isa-isa natin siya. So hindi siya so automatic yan, ita-translate niya dun sa dito sa sa may dito yan, string yan so didiretso yan yan sa build homepage yan, build HTML page, hanap yan ito. So ito yung pinaka sa pag nag-build ng HTML page, yung generate header, generate content, yan may ito yung header, dito yung sa header, tapos yung title, tapos yung styles, dito yung CSS, tapos yung sa footer naman, sa generate footer naman yung sa footer part, tsaka yung scripts, yung JavaScript, and ito yung content, ito na yung mga additional tags, yung element tags, yung mag-generate ka na ng content. So yun, lahat pala ng mga styles natin is naka-vector, so vector array sila. Yung sa CSS sa styles is naka key value pair, which is like this nga, ganito yung pagkadali niya, kasi nga diba yung naka key tas value, diba ganun yung sa pag generate ng CSS. Tapos yung pag add style niyan, add style to key value pair, element, key value, tas pupush back natin kasi nga naka vector yan siya. Tapos sa pag-render niyan ng generate styles, ayan, dito na siya, may mapping na nangyari kasi nga kung mapapansin yung pare-pares ng body, so magkikredit siya ng panibago. So ang ginawa ko, gin-group ko muna, so lahat ng body iipunin niya, tapos kukunin niyo yung mga key value pairs para isahan na lang pag-transfer niya sa pag-translate niya sa isang string. So yan, ito yan, ganyan, muna. So ito yung ito yung pagka-group, tapos dito na yung pag-generate, pag-translate ng style na maging per tawag dito, per classes, tapos doon yung attributes. Sa scripts hindi siya ganun, siya, isang array lang siya, pero vector, which is string lang, same sa kasi hindi naman siya key value pairs, so pwede kayong gumawa ng function, pero ang maganda doon is pwede natin siyang gawing ganito. So pwede ka pala sa C++, pwede ka pala gumamit ng raw, itong R yung para raw file niya. At pwede ka mag-type ng ng hindi siya isa-isa. So katulad nito sa HTML, di ba? Ayan. So default So yan, di ba siya? Okay, so pag i-run na natin yan, so yun lang naman yung latest updates dito. At least nakapagpasa na ako ng HTML mismo, tapos may style, may design na, may JavaScript pa, di ba? Saan ka pa? Ito lang yung sa main natin. Tapos yung executable file, meron tayong pang Windows, tsaka ito yung pang sa Mac.
Ayan. Sige. Let's try. Ito lang ito type. Pag na-compile na, kung sa Mac naman ito type nyo dito yung ito. Pag sa Windows, kailangan nyo puntahan or gumamit kayo ng git bash at i-access nyo yan. Tapos, ganito rin, naka.exe nga lang. Pero hindi ko pa siya na-try sa Windows ngayon kasi nakakapag-generate ko pa lang. Pero siguro later or bukas. Okay. So let's try. Yeah, homepage, diba? So ito lang may default style, may footer tayo, diba? Meron tayong default footer dito. Diba dito sa may home view. Hindi, sa may HTML na. Services. Ano yan? Ayan, default footer. Ayan, default footer yan. So, yan. So, yan. Tapos itong homepage. Tapos yung about. Wala pa tayong link para papunta doon. So, pero accessible naman siya ganito. About. So, yan. About page. O, diba? Na-access na. So, may page na. O, diba? Bilis eh. O, siyempre, yan lang naman siguro. Tapos kung i-page source natin yan. So, ayan. Dito yung CSS natin. Naka-generate na. Tapos yung JavaScript. Ayan. Tapos ito yung naka-hidden yung yung default ko na ito, class hidden. Yung default title. So, yung gumana rin yun. So, kung titignan natin yan ulit. Dito. Yung JavaScript niya. JavaScript. O, ano to? Kung naman natin pansinin yan, no? Pero ito yung ulit. So, ayan, no? C++ Unreal. So, gumana yung JavaScript. Gumana yung JavaScript yan dito. Footer ito. JavaScript. Yan. Tapos, styles. Ayan, ito yung styles. So, yun. Pag gumawa kayo ng panibagong file, gagawa kayo ng panibagong views at dito kayo mag-add ng style at add na element tag. So, yun. Kaya pansin nyo. Ayan yung page. Ito yung view. So, dito na magdagdag ng mga page na pwede naman gawing ganito yung sa HTML. Gamit lang ng raw. Saan yun? Ayan, ganito. Kung gagamit ng mga forms na kailangan na ng input forms, so, kailangan na natin gumawa ng method dito kasi total C++ naman, pwede magdagdag ng panibagong method dyan. Ng void, ganyan. So, generate forms, ganyan. Pwede. Return string pala siya, string. Para return mo lang ng i-compose na yung yan, diba? So, yan. Dito na yung content nyo, HTML content, HTML tags. So, gagana na yan siya. Diba? So, tapos yan, access na lang yan dito. Add element tag, ganyan. Add element tag. Tapos yan, na lang ito, generate form. Yan. So, yan, gagana yan siya. O, diba? So, yan, parang kunwari, try natin ng input type text. Diba? Yan. Subukan nga natin. Homepage diba yan? So, sige. Compile natin, Ayan. C++. Tingnan natin kung gagana, Okay. So, diba? Ito na yung input. Diba gumana? Yan yung kaka-type ko lang ngayon. So, yun. So, stig. Diba? So, lagyan ng submit. Pag submit, kakatch natin sa routes. So, yun. So, di ko naman natin isa-save. For sample lang. So, ganito pa siya kasimple ngayon. Ayaw lang pagsabang sa salantalo. Pero, nakaka-excite itong na to. Open source to. Pwede kung mga gustong mag-join or
may gusto mag-contribute sa framework na to, C++, syempre mga good old, mga old school na programming language. Pwede pala. So, nakaka-excite lang na pwede pala to. At saka high performance to pag C++. Yun nga lang, medyo manual. So, pero nakaka-challenge. Okay. So, yun lang. Ano pala to sa GitHub naman to. Ayan, sa GitHub naman. So, ito. Ito na yung repository. Sisend ko na lang sa link doon sa video. At pwede nyo i-clone. Or, i-fork nyo na lang para kung gusto nyo mag-contribute. Okay na, okay. Gawa lang kayo ng pull request. Pwede nyo na may download dito kung gusto nyo testing. Okay. Andun lang. Thanks. Bye.